Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapwa ko ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao. So sa umagang ito, share ko lang po sa inyo, tayo po ay nagpapa-spray po no, ng ating tanim na talong. So yung pinapa-spray po natin mga ka-farmers, ito po ay Peters na 2020. Yun po ang ating foliar na ina-alternate natin sa ating Green Acres. At saka yung insecticide naman natin, yung Memorahin mga ka-farmers. So ito po ang ating gold na pinapa-spray po natin mga ka-farmers. And then may APSA. So ngayon mga ka-farmers, malaking bagay po ito no, lalo na sa mga bago pa na lang nating tanim na talong. So ang ating talong ngayon ay 9 days. So marami tayong napansin na mga malit na uod, kaya pinapa-sprayhan po natin ng gold. So pag halimbawa ay mag-spray tayo ng gold mga ka-farmers, sa pag-spray natin kailangan lang natin no, low dosage lang po tayo. Katulad na lang ng Peters, 40 to 60 grams. So pwede tayo maglagay ng 40. And then sa ating gold, pwede rin 40 ml. And then ang APSA, 3 ml lang sa isang knapsack sprayer. So yun lang po mga ka-farmers ang tamang paggamit sa ating insecticide. So yung talong ang ating pinapa-sprayhan ng gold mga ka-farmers. So share ko lang uli, ang ating insecticide ay gold, ang ating foliar ay Peters. So ang Peters, maganda siya gamitin natin sa mga bago pang tanim, kasi ang GR elements niya mga farmers 20 ang nitrogen, 20 din ang phosphorus, 20 din ang potassium. And then mga ka-farmers, available din ang mga secondary nutrients nito mga ka-farmers, at saka ano po, mga micro elements meron din siya. So kung titingnan natin dito mga ka-farmers, meron din po siyang boron no, molybdenum, copper, at saka iron, manganese at saka zinc. So yun po ang iba pang mga available na mga nutrient niya mga ka-farmers. So galing po ito no sa Utah, USA, parang pinanggalingan ng Nutriplant AG na ating ginagamit. So ulitin ko, ang nitrogen nito mga ka-farmers ay 20%, may ammonical nitrogen 2.4, nitrate nitrogen 4.5, urea nitrogen 13.1, available potassium 20%, ang soluble potash KO 20%, ang sulfur 0.84, ang boron 200 ppm, ganun din ang boron, molybdenum 100, then copper 150, and then chelate 150, ang iron 1.2 ppm, ang manganese niya 6 ppm, ang chelate 600 ppm, ang zinc niya 100 ppm, ang chelate zinc ay 150 ppm. So yun po no mga ka-farmers, ang mga ibang nutrients na available sa ating foliar na complete na 20-20-20. General purpose po siya mga ka-farmers, water soluble. Once na ito'y mabasa sa tubig, diretso siyang malulusaw no, ganyan siya ka gandang i-apply, kaya wala tayong mapapansin na mga sunog sa dahon. Kasi pag may mga foliar fertilizer natin ina-apply mga ka-farmers, yung parang dahilan sa punggos na leaf spot, kasi sa foliar din na hindi water soluble, so nasusunog ang mga dahon. And then sa ating ano naman mga ka-farmers, gold na 20 LC mga ka-farmers, systemic and broad spectrum insecticide na ating ginagamit. Ano po siya, contact action po siya mga ka-farmers sa mga saking ang civic insect. So yun po ang ating ginagamit dito no. So ang ano niya, sa halimbawa yung 40 ml, yun po ang ating nilalagay
sa ating 20 liters. So binabaan natin mga ka-farmers, hindi masyadong mataas, no? So kung malaki-laki na ang ating tanim, pwede tayo kalating litro sa isang drum. Pero pag maliit pa lang, yan, low dosage mga ka-farmers, para maiwasan ang sunog. Kasi yung ganyan edad sa ating talong na mag 90s ngayon, ang uod na meron siya ay maliit pa din. So sa low dosage kaya na din siya mga ka-farmers, kasi pag once na matamaan ng ulod, hindi naman po siya normal na tubig. So may lason na po siya na nakukuha no sa ating ginagamit mga ka-farmers na cloytanidin. So yun po mga ka-farmers. So pag once na mag-apply tayo nito, halimbawa malaki-laki na, katulad sa ating ampalaya, may bunga na. Kasi ang ating ampalaya mga ka-farmers, may mga ganito na kalaking bunga na ating makikita. So i-check lang natin, tapos kalating litro sa isang drum na 200 liters of water. So yun lang po ang tama. And then maglagay lang po tayo ulit ng Apsa 80. So excuse. So ang Apsa 80 mga ka-farmers, yun po ang ating sticker spreader. Siya po ang bumibida no sa ating ina-apply na mga contact insecticide. Yung mga insecticide na medyo generic lang, siya ang bumida mga ka-farmers, para may epekto na maasahan natin kahit hindi man natin matawag na 100%. Siya din ang bumibida mga ka-farmers, kasi halimbawa pag once na ma-apply natin to sabay sa ating mga contact insecticide para sa mga maninirang insekto, ikalat po niya mga ka-farmers sa ating Apsa 80 sa buong dahon. Halimbawa ang natatamaan ito, ikalat niya hanggang ilalim. So yun po mga ka-farmers. So all purpose po siya mga ka-farmers. Pwede natin siyang idilig sabay sa abono, pwede natin siyang gawin pang sticker sa insecticide, sa fungicide, sa foliar, para kahit paman umuulan ay hindi siya basta-bastang mahuhugasan. Kumakapit po siya mga ka-farmers. Kaya nga kami po dito sa ating farm ay nakapag-spray kahit ambon, no? Hindi lang masyadong malakas ang ulan, makapag-spray po kami mga ka-farmers. So hindi kami maaabala sa ambon, kasi hindi basta-basta mahuhugasan pag may Apsa sticker spreader. So pwede din natin gagamitin ang ating Apsa mga ka-farmers, kaso lang medyo nabasa ang sa timba. Ano po siya mga ka-farmers, pwede natin siya gagamitin pang soil neutralizer. Isabay natin sa pagdilig ng fertilizer. Halimbawa isang drum 200 ml pwede. Yan po ang tamang dosage. Pwede 100 ml, pwede din 50 ml. So kung pang soil neutralizer ang purpose mo, yan mga ka-farmers, 200 ml i-spray mo bago magtanim. And then pag halimbawa ay nakapagtanim na, pwede ka sa 50 ml first day leg, pangalawa 100 ml, then 200 ml. Tama na yun mga ka-farmers. Ang purpose po natin nito, dahil or purpose po ang ating Apsa, tulungan ang ating halaman sa pagkuha ng mga nutrients na available sa mga fertilizer na ating idinidilig. And then pahabain ang ugat, padamihin din ang ugat. So yun po ang benepisyo makukuha sa paggamit po ng Apsa 80. So ang Apsa 80 mga ka-farmers, sa lahat nating mga ginagamit na mga siya po ang pinakamahalaga sa lahat ng mga produkto na ating ginagamit, kasi siya ang bumibida sa ating insecticide, fungicide, foliar. Kahit mga contact insecticide lang ang ating ang meron lang tayo. Pero pag halimbawa mga ka-farmers may Apsa 80 tayo, parang systemic ang epekto. Alam mo ba kung ano ang systemic? Ang systemic mga ka-farmers, kung halimbawa ay natatamaan ang dahon lang sa itaas, kaya na siya magproteksyon sa buong katawan, kasi manunuot siya hanggang sanga, hanggang puno, bunga, hanggang ugat. Yun ang systemic mga ka-farmers. Pero pag contact lang, yun natatamaan lang mga ka-farmers ang may lason. Pero pag may Apsa, parang gayahin niya ang epekto sa systemic, kahit contact systemic lang ang gamit mong insecticide. So yun po mga ka-farmers. Halimbawa sa mga fungicide na mga gamit mo, yung mga nag-iiay lang ng mga mangkusib. So pag once na mag-apply ka, sabay ang Apsa, ang resulta niya ay parang systemic fungicide na. Kaya mga ka-farmers, sabi ko,
sa inyo, hindi ko po ito ikakahiya kasi almost mga 18 years na siguro tayong user din eh. So mag 20 years. So matagal na po tayo sa farming, 35 years na po. Kasi mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, dahil ang lolo ko'y farmers, ang tatay ko'y farmers, ganoon din kami. So lumaki kami na farmers. So ngayon ako'y 46 years old. So sa elementarya pa lang ako, grade 4 hanggang nag-graduate ng elementarya. Yan, sanay ko nang ako po magtatanim ng pichay. So ang pichay mga farmers ay napaka-basic lang po para sa amin. Kasi yun po ang nakasanayan namin hanggang lumaki at natutong magtanim sa ibang mga gulay tulad na lang ng talong, kamatis, ampalaya, bell pepper at iba pa mga ka-farmers. So yun lang po ang ma-share ko po sa inyo. Kahit gold lang, pwede nating sabihin generic, pero pag halimbawa may apsa mga ka-farmers, ibibida ang ating gold. So yun po ang ating ginagamit no, sa ating 9 days old na talong ngayon. Kasi may napansin akong pag-atake no, sa mga maliliit na mga insektong uod. So kaya naman to i-control dito mga ka-farmers. Kasi maliliit pa naman sila. At wala pang resistensya ang mga maliit na ulot para labanan ang laso na meron sa ating spring gold. So yun lang po mga kapwa ko ka-farmers. So bago po natin to tatapusin ang ating mga video, pasensya na po no sa inyo. Hindi po ako masyadong marunong magpaliwanag mga ka-farmers kasi hindi po ako nag-aaral para ma-share ko po sa inyo ng maayos ang mga ginagamit. So dahil may kasanayan na po tayo, dahil walang tigil, imagine 35 years na palaging nakaharap sa mga biostimulant na mga produkto, ma-organic, ma-inorganic man na mga foliar, mga synthetic na mga insecticide, mga fungicide na mga synthetic, mga organic na mga insecticide, foliar, kahit anong uri mga ka-farmers, may karanasan na po tayo. And then may konti na po tayong alam sa mga foliar, kung paano to siya i-apply, kailan, kasi may mga foliar sa bagong tanim, may mga foliar sa may mga bunga na. So yun po no mga ka-farmers ang mga pamamaraan na ating natutunan sa loob ng maraming taon nating pagpa-farming. And then sa pagpa-farming mga ka-farmers, share ko lang po ito sa inyo. Ito po ay nakakatulong sa amin. Dalhin na daw, wala na. So yun lang po no mga kapwa ko ka-farmers ang ma-share ko po sa inyo at maibahagi. So sa pagpa-farming mga ka-farmers, share ko lang. Dito din ako kumikita, no? Dito din ako nakabili ng lupa, nakapagpatayo ng sariling bahay, nakapagpaaral sa aking anak, at saka nakakabili ng mga sasakyan. So sa farming mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, lalo na sa mga baguhan at wala pang alam. Hindi naman natin masabi na kikita tayo sa lahat ng panahon, pero mas maraming kumita kaysa malugi. Kaya nga ako'y nakapagpundar sa pagpa-farming. So yun lang ang may share ko sa inyo patungkol dyan, no? Okay, so bago tayo magtapos, mega love shout out po sa lahat nating mga bagong subscriber, mga solid nating mga subscriber na patuloy nang nagsuporta sa atin almost 3 years na. So maraming salamat mula noon hanggang ngayon. Patuloy din ninyong sinusuportahan ang ating munting YouTube channel. Kaya uulitin ko sa inyong lahat na mga subscriber, mga viewers ko from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at ibang bansa. Maraming salamat po. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko po mararating o makuha ang ganito kadaming subscriber. So yun lang po mga kapwa ko ka-farmers ang hinihingi ko sa inyo. Okay, so bago natin tapusin, may galab shout out po no kay Chico watching from Germany. Sabi niya pag daw ako uli, magpapa-shout out siya. So shout out po sa inyo. Kaibigan Chico watching from Germany, palagi niyang pinapanood. At saka sa ating kaibigan dyan sa Negros, palagi niya pinanood ang ating Okay, kay Elias ng Santa Cruz Zambales, mega love shout out din. So sa inyong lahat, hindi ko na po kayo may isa-isa. Maraming salamat po. At mega love shout out ulit po. Thank you, bye bye and God bless. Happy watching.
So yun lang mga ka-farmers. Kung may ipapagawa man kayong video, paki-comment na lang po. Thank you.